handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa ating Global na Tayo team sa ating production side, ang ating executive producer, si Miss Jam Season, kasama of course ang ating producer si Ms. Giselle Nanyong, and of course sa ating master control kasama naman natin si Hero at sa ating wirecast si JP. Kami po ay inyo nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. At siyempre hindi po magpapahuli dyan ng ating live audio streaming. Mapapakinggan po ninyo ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service tulad ng Global na Tayo sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Cellphone nyo man ay Android or iPhone, pwede po yan. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito? At maraming mga lugar dito sa Pilipinas ang nakararanas, lalo na dito sa may bahagi ng Northern Luzon, ng pag-ulan, matindi pag-ulan dahil po sa bagyong Maymay. Dito naman sa iba, sa bahagi ng Southern Luzon, maging dito sa may Visayas, ay dulot ng habagat. So ingat lang po tayo. Sa ngayon, walang pasok, di ba? Nag-declare ang Malacanang, walang pasok sa mga government offices dito sa National Capital Region. Wala ring pasok sa ilang mga paaralang apektado ng matinding buhos ng ulan at pagbaha. So mamaya later on, tututukan din natin po yan, yung sitwasyon na yung bagyong Maymay. Samantala, dito sa ating unang bahagi ng ating programa. Well, katatapos lamang kahapon ng Article 1, if I'm correct. At kasi pinisenta po kahapon ng prosecution panel ang kanilang mga witnesses for a couple of days, no? Yung una nilang witness na COA o dating COA auditor na si Ginoong Wamil at saka yung isa pang witness nila kahapon. Hindi naman, pero sandali lang yun yung pangalawang witness nila, hindi katulad ni Wamil na talagang I think 2 to 3 days halos inabot yung kanyang testimonya under direct and cross examination. Sama pa natin yung mga interpellation o interjections ng mga senator judges para malaman natin for someone outside looking in sa mga nangyari para dito sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May makakausap po tayong isang trial lawyer for 28 years. 28 years. Nagtataka nga ako ba't hindi kasama ito sa sa prosecution or sa defense man lang. Biro nyo, trial lawyer for 28 years. Recipient ng 2023 Gawad Madrileño sa larangan ng kasanayan sa batas. Doctor of Civil Law. Book author on domestic male abuse. Naku, baka marami kami mapag-usapan ni attorney dito Author on domestic male abuse. Educator, cyclist, at wellness advocate. Kilala siya. Ito, baka kilala niyo ito. Kilala siya bilang the Pinoy Street Lawyer. Yan. So, siya po ang ating makakasama. Walang iba kundi si attorney DJ Jimenez, law professor ng University of Santo Tomas. Magandang umaga po, Attorney DJ Jimenez, at welcome sa programang Global na Tayo. Ay, magandang umaga po. Isang karangalan po na maimbitahan para mapaghuntahan sa mga nangyayari sa ating bayan. Magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga nakikinig. At salamat po. I'm humbled by your introduction. Opo. Okay, naku, marami pala tayong dapat mapag-usapan, Attorney
DJ Jimenez, ang ating Pinoy street lawyer. Pero siguro sa ibang pagkakataon na lang yung ibang topic. Ano po, Attorney DJ Jimenez? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, yung inyo pong naging assessment o magiging assessment dito sa naging presentasyon ng prosecution panel para dito sa Article 1 o dito sa confidential funds sa pagsasagawa ng impeachment trial. Ano po ba ang assessment niyo, Attorney Jimenez, dito sa naging presentasyon ng Article 1 dito sa confidential funds sa pagdaraos ng impeachment trial kasama yung mga commission on audit witness, Attorney Jimenez? At the onset, kailangan lang pong maunawaan ng ating mga nakikinig na ang isang impeachment proceedings po, even ayon na rin sa Korte Suprema, is both a legal and a political process. Now, dahil po sa uniqueness ng isang impeachment proceedings, ay kung atin pong hihimayin yung nangyari, dalawang konsiderasyon yung titignan natin, ano? Yung legal aspect, ano ba ang masasabi natin? Sa criminal aspect, ano ba ang rather sa political aspect of it, ano ba ang masasabi natin? Bakit ko po kinakailangang himayin to? Kasi hindi po lahat, kung ito po ay ordinary court proceedings, kung ito po ay isang criminal prosecution, ano, where the guilt of an accused is required, no, beyond reasonable doubt. Siyempre kailangan pwede nating sabihin na hindi pa napakita yung aspeto ng misuse. Meron palang presumption na hindi sumunod dun sa proseso kasi yung confidential and intelligence fund, hindi rin naman bawal di umano na alias yung ilalagay mo kung tutuusin, ano? Kaya lang, ito pong impeachment ay hindi po ito strictly legal eh. Ito po ay may political aspect at sa political aspect nito, as long as ma-establish yung semblance of accountability, as long as ma-establish na ang ginawa can fall under betrayal of public trust, pwede ka rin talaga din namang managot. Kung maalala po natin yung kay Justice Corona, ang kanyang naging sentro ng kaso niya, hindi lang niya na ideklara ng tama pero hindi naman siya nagnakaw. Yet, ang sabi ng impeachment court ng panahon na yon, betrayal of public trust pa rin. So, because of these considerations, pwede po natin masabi na yung naging effort ng prosecution in showing na may mga questionable disbursement, dinisallow yung pinresent Yes. no ng Office of the Vice President. Itong mga bagay na to, this would amount to betrayal of public trust. Pwedeng ganun na kaagad din yung kanilang teorya kahit hindi naman pa nakikita na nilustay talaga ng Vice Presidente personally. Kasi makikita po nyo dun sa mga tanong din nung mga senator judges, no? Na tila gusto din nilang, may iba na talagang nagdidepensa, may iba din na hindi, no? Pinapakita na hindi ito personally nilustay pero again, because of the semblance na hindi na disallow nga ano na yan, pwede na yan. So in other words, kung ikay papabor talaga, kung talagang papabor ka, madami ka din namang dahilan na pwedeng sabihin hindi pa rin ito papasa yung standard ng high crime o impeachable offense. Pero kung ikaw naman ay gigil din at gusto mo ring parusahan, pwede rin. Kaya ang ating threshold ay 2/3 Kasi nga, hindi lahat legal basis. Although maganda po na narinig natin sa isang survey na 7 out of 10 Filipinos ay gusto nila maging law pa rin ang basihan. Alright. Pero matanong ko lang, Attorney Jimenez, how will you grade itong naging pag-testify ni dating co-auditor Roderick Wamil sa pagsagot niya sa mga katanungan
during the direct, cross at interjections ng mga senator judges? Maayos naman ano, I think alam niya yung kanyang ano, alam niya yung tinatanong sa kanya at saka malakas din ang loob na makipagsagutan ka 'no, sa senator judge. So, Mhm. I understand abogado ata itong si Si Wamil, Wamil. oo. Oo, tapos siguro maganda rin siguro na ang nakita ko magandang naipakita po rito, nailatag 'no, kung ano yung mga panuntunan sa paggamit ng confidential and intelligence fund. Mhm, Kasi araw, nung panahon pa nga ata nung isang maligalig na pangulo din ano, na yung confidential fund dun kinukuha yung ano 'no, yung, mga di umano'y kung ano lang na gustong gastusin. So, I think, there was, a time na nung naupo naman ang Noynoy Aquino, mhm, doon na-establish itong, itong Intelligence and Confidential Office Audit 'no, mhm. para binigyang higpit 'no, yung pagpo-post audit ng confidential fund at dapat 'yan, talagang nanonood yung mga opisinang may confidential funds kasi 'Yan, hindi oo, lang tama, oo. Vice President, Oo. ang meron Mhm, diyan, eh. mhm, So maganda itong, panuntunan at simula para sandali, ano nga ba 'yan, paano nga ba paggastos niyan? So, mhm. maganda po yung nangyari. So, sa akin Okey, pong palagay. alright. So, kasi tama, abogado siya besides being an accountant, he's also a lawyer. At siguro tulad nga na nabanggit niyo, kapansin-pansin ano po yung kanyang siguro dahil being a lawyer, kaya niyang ano sabi nga ni Senator Chis Escudero as presiding judge, you do not argue with a Hmm, senator judge ano, Tony Jimenez. opo. Anyway, pero sa naging testimonya ni Wamil, ano yung nakikita niyo na masasabi nating mahina o kinakitaan ng butas ng depensa kung meron man? I think yung aspeto na who is accountable for the disallowance, medyo na-highlight dun na although the president is the head of agency, meron ding ibang, indibidwal ano, na na mananagot nito which is the disbursing officer. At I think na-highlight din dun na although there is disallowance, it does not necessarily imply na ito'y, nilustay, personally, parang gano'n. Kaya lang siyempre yung term na misuse, depende again sa interpretation ano, ng senator judges. Kaya sa dulo, kung gusto, may paraan, kung ayaw, madaming dahilan on the part of the senator judges. Kung may nakikita man tayong ika nga kahinaan o masasabing maaaring nakikitang butas mula sa side ng depensa, ano naman ang masasabi po ninyong significant o yung masasabing malakas na testimonya ni Wamil na maaaring bigay ng malinaw na basihan para sa Article 1? Ako tingin ko yung disallowance, although pino-point out na ito ay preliminary findings and all, pero tila ito ay inapila sa COA at na-deny, eh. So, hangga't hindi ito yun nga at hindi naman ata ito inakyat sa Korte Suprema. So, bilang abogado maganda yung paliwanag ni Attorney Mawil 'no, na pagka ang COA ay nagdesisyon, ah, finally hindi iniintay na ito ay dalhin sa Korte Suprema. Kung sino man yung magku-question dito, by way of a petition for certiorari or certiorari, kailangan makakuha ng TRO 'yan para hindi ma-implement 'no. But in general, the finding stands and the finding is it was disallowed. So the next, question is, does this disallowance amount to an impeachable offense? Yun, okay. Now speaking of nabanggit niyo Korte Suprema, ano po, Attorney Menes, nagdesisyon na, ang Korte Suprema dismissing, itong, o pagbasura dito sa petisyon laban sa impeachment process. Do you think this will have a significant effect sa kabuuan ng impeachment trial? Ang ang we have to in proper context, ang inakyat kasi rito yung supposed
mini trial na Mm. ginagawa during the House, 'no. At eto, meron akong naalalang isang, article na aking ipinost 'no, tungkol dito dahil nga misnomer yung mini trial, eh. Mhm. Hindi dapat ginagamit yun dahil ang House is not supposed to conduct a trial. Mhm. Ngayon doon sa aking, inilahad na opinyon noon, sinabi ko, pero kung papaspasan ng, House 'yan at umakyat ang impeachment, complaint sa, Senado and the Senate takes that into account, as an impeachment court, moot and academic naman talaga at tama naman yung aking na-predict nung mga panahon na Mhm. yun, Mhm. Mhm. na kahit sabi ko puwede nilang iakyat at iniakyat nga pero sa dulo nga, it's mooted. Sa Mhm. legal na usapin ang tawag natin diyan yung fait accompli. So Mhm. ibig sabihin Mhm. accomplished act na 'yan, Mhm. finish na. Mhm. Pero yung finish na yung investigasyon. Mhm. Hindi yan na wala yang impact kung guilty ba o inosente ang Vice Presidente. Hmm. Kasi dun lamang yan sa context ng investigasyon. Hindi ba papasok dito, Attorney Jimenez, yung sabihin nga natin na bawat branches of government, meaning legislative, executive, and judiciary, are independent from one another? Baka iniisip ng Korte Suprema, hindi, independent, ano to eh, impeachment trial to, sa Senado to, sa House to, Ah, legislative to, wala kaming ano dito, hindi namin dapat pakialaman. Walang ganong yan anggulo. pong yang ganun pong anggulo, it only applies to political questions. Mm, mm, Matatandaan po natin ang Korte Suprema no less nullified the previous, first impeachment complaint mhm, because it did not delve into the wisdom of the House but it, the issue is more of the procedure and mhm, grave abuse. mhm, Meron mhm, po ang kating saligang batas na binibigay sa Korte Suprema yung judicial power of review mhm, on matters of grave abuse of discretion and mhm, of matters of interpretation of the Constitution. So, kailangan po para malinaw, no, the determination of whether or not a complaint for impeachment should be filed mhm, rests with the House of Representatives. Dahil mhm, sa Constitution, sila yung may kapangyarihan na mag-charge. Yan ay hindi pwedeng pakialaman, they reign supreme. mhm, Now, matters concerning impeachment proceedings, it is the Senate acting as an impeachment court which reigns supreme mhm, on impeachment proceedings. Dahil again, yan ay ibinigay sa kanila ng saligang batas. Pero in matters concerning interpretations of the Constitution, it is the Supreme Court that reigns supreme. ayun. So Okay. pagka-interpretasyon na ng saligang batas, Korte Suprema. Alright. Pero kung wisdom ang pinag-uusapan, political question, hindi justiciable, the Supreme Court will likely not touch Mhm. those matters. So kung ma-convict or ma-acquit ang Vice Presidente, yan ay hindi pakikialaman ng Korte Suprema. Yung wisdom Mhm. behind that. Malinaw, malinaw. Now, balikan ko lang itong mga naging kaganapan sa mismong impeachment trial. Alam mo, Tony Jimenez, sinusubaybayan ng mga kababayan natin yung mga nagiging question sa cross-examination, maging sa direct, maging doon sa interpellation, mga interjections ng mga senator judges. At madalas, lumalabas yung question na sa pagitan ng resibo at saka ng acknowledgement receipt. Merong naging katanungan si Senator Judge, I think, Joel Villanueva doon sa umpisa ng impeachment trial kahapon at tinanong niya si Wamil. Ang tanong niya kay Wamil, kapag bumibili ba ng impormasyon o ng intelligence sa isang sa isang tao, kailangan ba ito ng resibo? I think ang nasabi yata ni Wamil dito, hindi kailangan ng resibo, acknowledgement receipt lang. Ah, anong take niyo dito? Anong reaction niyo dito? Talaga bang hindi kailangan ng resibo, acknowledgement lang kapag information ang bibilin mo? Kasi nga po, ang involved po dito ay confidential and intelligence fund at dito nagbabago 'no. Kung ordinary government expenditures, yung official receipt siyempre kailangan talaga 'yan. Mhm. Pero ito nga po kasi ay confidential and intelligence fund na tama naman yung pino-point out ng depensa
siyempre nga, intelligence fund nga, hindi naman yung taong kukuhanan mo ng intelligence information, hihingan mo ng OR. Mhm. Hindi naman 'yan isang negosyo. Mhm. Kaya tama naman po yung gano'ng, pagsagot ano. Kaya lang ang magiging issue nga rito, parang nagka-cast ng doubt ang prosecution, Hindi Mhm. ganyan kalaki na Mhm. information, Mhm. papel lang, et Mhm. cetera. Mhm. Which is again, it, goes into the political nature of the impeachment. Mhm. Kung Mhm. sa legal na Korte. proseso, Mhm. siyempre hindi pa rin 'yan ano, 'di ba, you have to really show. Mhm. Ngayon in the interest of due process, magandang hintayin po natin how the prosecution will present its evidence kasi ito prosecution pa lang, eh. Alright. Ito pang So, isa at let's see if they can defend it, 'di ba, mhm. gano'n lang simple. Alright. Ito pang isa, ano pa 'to, special dispersing officer compared to the head of agency. Mukhang pino-point out din ito ng ilang mga senator judges, lalo na Hmm. ni Senator Judge Amy Marcos, na malaki yung pagkakaiba ng SDO sa head of agency at hindi daw dapat kaagad ipinapataw ang kasalanan sa head of agency, meaning kay Vice President Sara Duterte, dahil marami itong dinadaanan ng mga tao, especially ng SDO. Ah, ano pong reaction nyo dito? Tama po ba itong pananaw na ito ni Senator Amy Ah, Marcos? well, sa dulo it is what it is, eh. So, kung ang hino-hold liable is either the head of agency and the disbursing officer, klaro naman dapat 'yan. Mhm. Ang issue lang dito, again, babalik tayo dun sa political nature. Pero sige, assuming for the sake of argument na it is the disbursing officer. Now, what about the head of agency? Mhm. Mhm. So, medyo ang magiging ano rito, magandang legal issue rito, sasabihin ng defense, ang charge naman sa Article 1, misuse nga, eh. Mhm. So, hindi naman negligence, ng head of agency. So, puwede nilang gawing katwiran 'yun. Pero sa dulo, any senator judge can always say na, "Hindi, yung misuse by analogy, napabayaan mo rin assuming Mhm. na Mhm. hindi ikaw yung dapat mag-disburse." So, again, sa dulo, anything can happen, 'Yun lang Mhm. ang tingin ko po, Alright. Puwedeng ma-justify, puwede ring, i-decline yung gano'ng argumento. Attorney Jimenez, siguro matanong, siguro gusto rin tanungin ito ng ating mga kababayan o naglalaro na sa isipan ng ating mga kababayan, ng ating publiko. May nakikita ba kayong fair play o objectiveness sa mga senator judges? Siyempre obviously wala 'no. I mean, both parties, I guess, malinaw naman 'yun. In fact, again, kung sa ordinary court proceedings po ito, ako Mhm. bilang isang practitioner, talagang kung obvious na ang senator judge ay bias na, Mhm. pwede mo na 'yang ipa-inhibit, dahil pini-prejudge niya na yung kaso mo. Pero again, this is Mhm. sui generis. Mhm. It's, on its own, kakaiba ang impeachment. So, that's really the reality of it. Yeah. Alright. Kaya nga ang threshold 2/3, Okay. sobrang taas, Oo. dahil nga maaari din kasi 'to magamit bilang political weapon, Mhm. hindi. That's true. So, kaya mahigpit Naku. ang saligan. That's true. Pero sana, Attorney Jimenez, alam I know na medyo limitado oras natin sa panayam namin sa inyo ngayong umaga. Pero I hope we can continue our Of course, discussion yes sir, opo. regarding ditong maganda. Anytime po, kahit ano pong usaping batas, Ah, dahil yan po naman ang aking naging adbokasya. Nung naging abogado po tayo at nung 2010, 2011 dun po ko po hindi pa uso yung mga TikTok and, okay. yung mga po-post na Oo. mga abogado at, nagbibigay ng kung ano-anong batas na ang dami na ho nila ngayon kaya nakakatuwa. Nung At 2010, sinimulan ko po yun sa aking old page na yan. na-hack. Pero tinutuloy ko pa rin po, on a limited basis. Hindi Okay. po ako nagpo-post Hmm. sa TikTok on Kas matters like this, Dahil, kas medyo busy rin po ako at, yun nga nagpapasalamat po ako sa kagaya po ninyo na binibigyan po tayo ng, pagkakataon din na mai-share po yung ating insights Nako, po. kami yung dapat magpasalamat, Attorney Jimenez. Kinukulit ako nung aking mga technician dito na mga kalalakihan. Itong si Hero at si JP. Kasi sabi nila,
Sir, kanina pa message na message, domestic male abuse educator. Baka pwede, ano ba yan? Baka pwede makatulong sa amin yan. Sige, sa Opo, susunod maganda na lang. pag-usapan natin minsan at that is yung akin pong libro is a call to action book dahil kadalasan ang society po natin ang napoprotektahan lang babae, Mhm. aso at bata, no? Mm. Yung mga kalalakihan na Oo. nagsasuffer in deep silence, tila Oo. nakakalimutan, no? Nako, marami tayo pag-uusapan to. Mukhang mga battered. Ibig sabihin, minantikilyang mga ama ng tahanan. Anyway, Salamat po sa inyo. Thank you po. Thank you. maraming salamat, Attorney Jimenez. Thank you. Thank you so much. Sa susunod, Attorney, we will Opo, continue maraming this salamat po. discussion. Thank you po. Thank you po. Si Attorney DJ Jimenez, recipient ng 2023 Gawad Manileño sa larangan ng kasanayan sa batas, Doctor of Civil Law, author ng Domestic Male Abuse Educator. Relax lang kayo, JP at Hero. Papupunta tayo dyan. Mukhang marami kayong matututunan dyan. Cyclist and Wellness Advocate. At syempre, kilalang kilala bilang the Pinoy Street Lawyer. Having 28 years of experience being a trial lawyer. Tulad nga na nasabi ko kanina, bakit hindi ito kinuha sa impeachment trial kaysa prosecution o sa defense panel? Biluin niyo yan, 28 years. Yan po ang unang bahagi ng ating programang Global na Tayo. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Socialized Housing Project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nga pala, shout out kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Wala daw silang pasok ngayon doon buong level sa public and private schools sa Pampanga, including government offices dito sa Angeles City. Okay, thank you very much, Sean Kyle Flores, and stay safe kayo dyan, ha? Stay safe lagi. Yung ating mga kabalen, ang ating mga kabaling magaganda, malalago, ampong masasanting kong kabalen. Ayan, dyan sa Pampanga. Samantala, sa ikalawang pahina ng ating programa, unang-una natin pag-uusapan, may pag-uusapan din tayo, napakahalaga rin po nito, dahil unang-una, yung lumabas na July inflation report mula sa PSA. Bumagal tayo, di ba? 6.2 nung July compared to 6.4 nung August. Pero bukod diyan, pag-uusapan din po natin dahil ang World Bank mukhang nagsabi na kinakailangan na
i-broaden, sabi ng World Bank kailangan daw i-broaden ng gobyerno ng Pilipinas ang tinatawag na government tax-based revenue para tulungan ang pamahalaan na makapag-generate o maibsan yung sabihin na nating mga pinupush ngayon ng administrasyon ng mga tax relief measure. So lahat pong yan aalamin natin sa pamamagitan ng ating pakikipagtalakayan sa ating Department of Economy, Planning and Development, Undersecretary Rosemary Edilion. Yusek Edilion, magandang umaga po at welcome back sa Global na Tayo. Yes, good morning po Sir Ray. Isang maulan na umaga. Yan, maulan talaga po, Yusek Edilion. At nadaan ako sa isang kalsada kanina, nakakaamoy ako ng inihaw na bangos at inihaw na yempo, di ba? Pero sabi ko, apektado ba yan ng inflation? Yung presyo. Anyway, pag-usapan muna natin yung inflation, Yusek Edilion. 6.2 for the month of July, slower than 6.4 nung June. So ano po yung mga dahilan, causes o naging measures para bumagal sa 6.2 ang inflation nito pong July? Yeah, una po sa lahat yung major sources muna ng ating inflation. Hello. Okay, medyo nawala lang sa linya si Yusek Edilion. Okay, pero yun ang una natin pag-uusapan, yung inflation for the month of July, which is bumagal nga po sa 6.2. Ito ngayon 6.2 compared mo sa 6.4 noong June. Okay, so alamin natin kasi baka sabihin ng mga kababayan natin 6.2 6.4 noong July. Okay. Alright, nagbabalik si Yusek Edilion. Yusek Edilion, magandang umaga pong muli. Yes, sorry po naputol. Mhm. Yeah, so yung pong yung sources po ng pagbilis muna meron tayong nakita yung sa transport pa rin po, tsaka yung sa electricity. Although yung sa transport bumagal po ito, pero yung sa electricity generation mas mabilis po ito kaysa yung nakita natin nung June. 16.9 versus 12.2. On the other hand naman po, may mga nakita rin tayo na medyo yun nga, yung pagbagal yung sa transport kasi although it remains elevated, pero nakita naman natin na nag-ease naman na ng kaunti nitong July. Tapos meron naman din po tayong nakitang mga pagbagal sa yung iba natin na yung meat natin, no? Actually deflation po ang nakita natin sa meat, negative 5.4 po ito. So mukhang talagang naiibsan na yung ating problema sa African swine fever, sa pork, pati na nga po yung mga tsaka yung patuloy din na maayos na pag-i-stock ng inventory, no? Pork and chicken natin. So vegetables medyo may iba po na bumilis, meron namang iba na na bumagal. Syempre epekto na rin to ng mga extreme weather conditions natin po. Alright. So ito pong 6.2 kasi sasabihin ng iba 6.2 compared to 6.4 parang ramdam ba yun? Parang 0.2 lang. Masasabi ba natin Yusek Edilion na yung 0.2 na yan compared to the 6.4 last July will have really an effect sa kabuhayan ng ating mga kababayan? Kundi po to Sir Ray, no, depende sa inyong tawag nito yung klase ng ng spending nyo. Kasi ang isang nakita rin namin na medyo bumili o medyo masasabi nyo rin na ano lang to, maliit lang to na na pagbilis. Kunwari po yung alcoholic beverages and tobacco. Yun. So 5.9 6 yun. Medyo mataas din po tong 6 na to. Pero kung kayo naman po hindi umiinom nito or hindi nagko-consume nito, hindi kayo maapektuhan dito. So nakita rin natin na let's say yung information and communication, ito magandang balita kasi nasa 1.1% lang po to. So yung education services natin po mabagal din. Dati noon 4%, ngayon naging 1.9. So meron tayong mga wins here and there.
So ang talagang ano namin dito, pati nga po sa ano no, sa food as a basket, pareho lang yung naging pagbilis ng ano ng taas ng presyo, pero merong certain items na bumagal. Kaya nga po ang kailangan sa mga mamimili maging mapanuri talaga no, ang pipiliin yung mga food that is in season para yun talaga ang ano, para makinabang tayo sa mas mababang presyo. Okay. So, pagdating po ba sa fuel, especially sa ika nga po mga ayuda na ibinibigay ng pamahalaan sa ngayon tulad ng uplift program, nagkaroon ba ito ng marka o nagkaroon ba ito ng tulong para bumagal ang ating inflation? Hindi po siya sa inflation papasok, Sir Ray, 'no? Do'n po siya sa ano, sa income. Diretso po na ano 'to, na transfer, 'no? Except yung dati natin na ayuda na yung, binabaan natin yung terminal fee, tapos, sa ngayon siguro to the extent na natutulungan natin ng, fuel subsidy. 'Yon, meron po yung, magandang, epekto sa ano 'no, sa inflation, sa medyo pagbagal ng ano ng pagtaas ng pagbilis ng presyo. Mhm. Pero yung ayuda po talaga is really more to help yung ating mga kababayan na nahirap at this point in time Mhm. para madagdagan ng konti yung kanilang panggastos. Mm. Tulad nito, Yusek Idilion, mukhang meron bagong kalalabas lang na data batay sa pinakahuling labor force survey. This is not about inflation pero at least ma-share ko na rin po sa ating mga kababayan at ma-share ko sa inyo, no po. Pinakahuling labor survey, force survey ng PSA, umabot sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 milyong Pilipino na may trabaho. Dagdag po ito na 1.03 milyong employed mula May at 184,000 naman kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2025. So ito pong mga bagong datos na ito plus yung inflation natin na medyo bumagal sa 6.2. Does this mean na our economy or our basic fundamentals ng ating ekonomiya is on track, Yusek Idilion? Tama po 'yun. Ibig sabihin meron tayong nage-generate na ano 'no, meron tayong nage-generate na employment tapos produce din tayo ng Mhm. mga ano, Yes. ng mga goods and services. Kailangan na lang mas ano pa 'no, mas paigtingin pa natin kasi kung titingnan niyo rin po, hindi po masyadong tumaas yung ano, yung labor force participation rate. Gusto po namin maging ano 'yan, parang mga nasa 68% man lang, ganyan. So Mhm. so 'pag gano'n kasi marami talaga sa atin yung kumbaga yung nag-aambag 'no, nag-aambag sa goods and services na pwede nating mapakinabangan, pwede nating, bilhin. Kasi kung halimbawa po kasi Sir Ray ano, binigyan ka ng ano, ng cash transfer 'no, Mhm. tapos kung wala namang nagpro-produce from Mhm. among us ng Mhm. goods and services, Mhm. ang mangyayari yung additional na pera na 'yan, baka pangbili mo lang ng imported na ano, Yan. Oo. na goods, 'yun Mhm. po. So ang dapat po talaga niyan is, itong mga additional na ano na 'to, na transfer na 'to mag-induce ng more production na Mhm. galing sa atin po. Ayun, alright. Now, ito naman pong naging pahayag o statement ng World Bank, Yusek Idilion, Mhm. na parang may sinasuggest siya sa atin sa Pilipinas na kinakailangang i-broaden pa yung government tax-based revenue Mhm. habang pinupush po ng administrasyon o ng gobyerno yung pag-expand ng excise tax coverage. Mhm. Unang-una sa lahat, para po sa kapakanan at impormasyon ng mga ordinaryong Pilipino na nakikinig sa atin ngayon, ano po bang ibig sabihin ng Mhm. pagpapalawak ng tax base at paano po ba ito makakatulong sa kabuhayan ng Mhm. Pilipino lalo na sa mga low at middle income families? Opo. Kasi sa ngayon po, meron po tayong, income tax 'no. So Mm. yung personal income tax, meron din tayong corporate income tax, tapos meron din po tayong consumption tax. Mhm. So ito po yung sa bawat konsumo mo, bawat binili mo. Mhm. Oops. Okay, sige, medyo nagkaroon lang ng konting ah, problema sa ating communication.
Alright, babalik po. Mahalaga yung katanungan natin na yun, ano, kasi sinasagot na sinasagot na ng ating Undersecretary Yusek Edilion. Kasi yun nga pong recommendation ng World Bank sa Pilipinas na palawakin ang tax base. Alright, nagbabalik na po ang ating Undersecretary Yusek Edilion. Yusek, go ahead po. Opo. So ito nga yung sabi ko nga na may income tax tayo, may consumption tax, tapos meron din tayong konti lang po yung wealth tax natin, no? Mm. Yung passive income tax pag minsan tinatawag. Mhm. So, dun sa consumption tax natin, dahil nga po sa malaki yung ating untaxed in terms of the income tax, no? Sa Mhm. first income tax kasi natin, marami sa atin ng kumbaga excluded, no, from the income tax. Ito po yung mga nasa informal sector. Yan. So hindi sila nakakapagbayad naman ng no, ng personal income tax. Although alam ko meron iba na nagvo-volunteer Yes. na nagbabayad on their own. Pero by and large, hindi sila nakakapagbayad ng ng income tax. Yun din pong mga OFWs natin, hindi po sila kasi nagbabayad sila ng income tax dun sa kung saan sila nagtatrabaho. Pag yung sa nakapagpadala sila ng remittances, tapos yung pamilya nila dito, syempre magkukonsumo sila dito, doon po sila napapatawan ng buwis sa consumption tax. Mhm. So, kung samahin niyo po, talagang kakaunti lang po yung nakaka-capture natin na tax base. Konti lang po yung talagang nakakapagbayad ng income tax. Mhm. Ang maganda nga po kasi sana income tax tsaka yung wealth tax. Mhm. Kasi yung consumption tax medyo parang nado-double tax ka na nun no? So halimbawa nagtatrabaho ka tapos nagko-consume ka, parang na-double tax ka na. Kaya lang nga po dahil sa marami nga sa atin yung excluded from the income tax, kaya nagiging natin yun yung paraan natin, yung consumption tax. At the same time, yung consumption tax, ginagamit din po natin yun para medyo ma-curtail, no, yung Yes. consumption ng mga hindi magagandang produkto tulad yung mga yung sin Sin taxes po natin. taxes. Opo. Yun, ganun Mhm. po. So ang kailangan nga po ngayon is palawakin yung tax base. So may pwede kasing mangyari is number one, padamihin natin yung nasa formal sector employment. Mhm. Yun. So bawasan natin yung yung informality, no? Ang sumunod naman po noon is yung mga excluded from the tax, kailangan masama na sila sa tax kasi marami pa tayong mga sektor na naka-exclude dito. Parang yung iba naman po is parang tama lang naman na exclude sila, no? Dahil wala pa naman silang masyadong kita, pero I think pag kunwari po yung mga tinatawag natin na BAMBI, yung mga barangay micro-based enterprises. Sila po mga exempted po ito. Well, first of all sa mga permits, yung mga sa local government. Pero doon po rin sa sa corporate income tax, malaki po ang rin nila na-enjoy nila na dito, no, na exemption yan. So ito po yung mga pwede nating tingnan kung paano natin sila ma-capture. Ang tingin naman namin dito, may paraan pwedeng progressive naman hindi kailangan na flat rate kasi medyo mabigat nga yun sa iba, no? Pero gawin natin na mas mababa para doon ang mangyari kasi niyan, kung mas marami tayong nag-aambag, pwedeng paliitin natin yung percentage ng binabayad natin. No, so ito po kasi ito pagpapalawak ng tax base. Paraan po ba ito, Yusek, para mapunan yung maaring mawalang government revenue sa panukalang personal income tax relief measure? Paraan po pero medyo matagal po yan na paraan kasi it will have to be by way of legislation, tapos lalo na kung yung tulad yung sinasabi ko na first strategy, which is padagdagan natin yung ating formal sector employed, talaga pong mas mas matagal na mas medium to longer term solution po ito. So in the meantime, ang kailangan nating tingnan ngayon, busisiin yung mga
mga dati nating inexempt, no, from the tax, and tingnan kung baka kailangan maipasok na sila sa tax, lalo na yung mga kunwari yung pong sa mga vehicles. So alam ko na there are certain mga high-end na vehicles Mhm. na napatawan ng mas mababang mas mababang tax. Kunwari kasi mga diesel engine sila, kasi ang alam natin noon pag diesel engine, ito yung mga public utility. Mhm, mhm, Pero ang mhm. nangyari, maraming dumating na mga luxury na diesel Oo, pala. ang dami. Diesel powered pala. So yung mga ganun ba? So yan ang mga pwede nating tingnan. Mhm. Yan. Kasi tulad dito, Yusek, sa ano ngayon sa Congress, sa House of Representatives at maging sa Senado, pinag-uusapan yung issue ng bakit may VAT sa systems loss. Hindi po ba yung VAT is ano yan, value added tax, that is a revenue generating measure para sa gobyerno. Kung mawawala ba yung VAT, ika nga, ito bang mga expansion ng mga tax base na napag-uusapan natin could cover kung ano man ang mawala doon sa VAT ng systems loss kung sakali? Ah, tingnan, hindi pa ho namin nakita yung yung extent nung ano yung magiging additional. Mm. Again, theoretically, dahil yung VAT nga po, it's a consumption tax, in a way, it's a consumption tax. So, dapat, babayaran mo yun kapag kinonsumo mo. Hindi nga Oo. po nakonsumo eh. Opo. So, yun yung doon, no? So, yun yung medyo Yes. Medyo tricky, no? Medyo questionable. Opo, questionable. yun ang Oo, oo. tricky. Mhm. Kaya tingnan natin kung paano mangyari. Of course, yung panukala nga po na dapat hindi nga tayo ang gumagastos sa systems loss. Ayan, Mhm. dapat hindi Mhm. tayo nagbabayad. Ibang ano naman po 'yon. Kasi sa ngayon, may maraming reason for the systems loss. Yung iba diyan talagang outright pilferage, no? Mhm. Yung iba naman dahil sa inefficiencies ng mga Yes. linya. Mhm. Yan. Mhm. Mhm. Yung iba naman dahil sa ang naging forecast nila na demand ganito. Kunwari, hindi ko alam, kunwari mga 100 gigawatts Mhm. ganyan. Ano lang po ito, kunwaring number ganyan. Mhm. Tapos biglang nagkaroon ng may naging bumagsak yung mga let's say nagkaroon ng problema sa Middle East ulit, tapos Mhm. nagkaroon ng economic slowdown. Ang Mhm. naging demand lang pala is 95 yon. Okay. So paano gagawin mo dun sa Mhm. 5 na na-contract out mo na yon? Mhm. Kasama rin po yun sa systems loss Mhm. yon. So tingin ko dito talagang busisiin natin yung yung mga Mhm. kadahilanan nito, tapos yung mga tipong kadahilanan na talagang because of force majeure, no? So Yes. baka yun ang dapat ibang pagtrato kaysa doon sa baka dapat mas efficient yung yung ating mga power generators, mga distribution utilities. So ganun po yung nakikita namin dito. All right. Now, going back to itong expanded revenue base, paano po ito, ano pa yung mga dapat bang paraan, Yusek, na dapat gamitin? Ano yung mga, sa paanong paraan, let me rephrase, at sa paanong paraan dapat gamitin ang malilikha sa expanded revenue base sa pangkahalatang estado ng ekonomiya ng bansa? Mhm. Yeah, ang sinabi nga po ng ng World Bank, number one, ang unang natin talaga is dagdagan pa yung ating investment sa physical capital Mhm. at saka sa human capital. Mhm. So sa physical capital, bukod nga dun sa transport, sa roads, bridges, alam na po natin yan, no? Pero sa ngayon po, dahil sa iba na yung panahon natin ngayon, kailangan nandyan na po yung digital infrastructure. Mhm. So dagdag po yan sa dapat nating kailangan pagtuunan din ng pondo. Mhm. Tapos syempre, yung human capital, kunwari po yung sa education, although mataas ang natin, Sir Ray, yung participation rate, pero yung quality, Ayun. yun ang kailangan natin pagtuunan. So dito papasok yung mga meron ba silang mga educational materials?
Yun. So, meron ba silang mga computer facilities sa ano, sa eskuwelahan? So ito po yung meron ba silang eskuwelahan ngayon? May classroom ba? So ito yung mga kailangan nating ano, kailangan nating pagtuunan ng pansin. And then of course, yung mga productivity enhancing nga po na ano, na investments, yun ang kailangan na mas madagdagan pa pag yung madagdagan pa yung magiging pondo from Mm. government. Alright. And with that, Yusek Edilion, naku, maraming salamat po as usual sa pagbibigay po nyo ng mga kasagutan sa aming mga katanungan tungkol po dito sa ating mga pinag-uusapan. Thank you very much po, Yusek Edilion. Sana huwag kayong manawa sa amin. Thank you so much, ma'am. Wala pong anuman. Thank you po. Ang ating pong Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po ay bumabaybay na dito sa mga huling bahagi ng ating programa dito sa Global na Tayo. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, narito muna ang ating Balitang Global. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Para sa ating Balitang Global, hindi bababa sa 17 katao sa Ukraine nasawi sanhin ng panibagong ballistic missile attack ng Russia. Batay po sa report ng BBC News, tinamaan ng ballistic missile strikes ang Kapitolyo ng Ukraine, Kyiv, at ang mga katabing rehiyon tulad ng Kharkiv at Donetsk. Dahil dito, patuloy ang paghimok ni Ukraine President Vladimir Zelensky sa mga kaalyadong bansa para mabigyan ng US Patriot missile interceptors laban sa mga Russian ballistic missiles. Samantala, ayon naman kay Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, pinapangambahang may mga Ukrainians ang trap sa mga gumuhong gusali, kabilang ang isang railway station at ilang warehouses. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. China, magpapataw din ng mga sanctions laban sa mga US companies bilang ganti nito sa pag-target ng Estados Unidos sa mga Chinese companies. Ang tinaguriang countermeasure ng China ay tugon nito sa pag-ban ng US nitong nakalipas na linggo sa import mula sa 43 Chinese companies na di umano'y involved sa human rights abuses. Ayon sa Ministry of Commerce ng China, napapatawan ng sanctions sa mga American companies na may kinalaman sa biotech at isang resource analytics firm. Gayon din ang paghihigpit sa pag-export ng drones at iba pang related components and technologies. Matatandaan na kabilang ang China sa mga bansang pinatawan ng Amerika nitong Hulyo ng 10 to 12.5% na taripa dahil sa kabiguang labanan ang mga export material na gawa sa forced labor. Ang panibagong tensyon sa pagitan ng US
at China ay sa harap ng napipintong summit sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala sa iba pang balita, dalawang Filipino seafarers lulan ng MV Rostrum Optima nakabalik na po sa bansa. Dalawang Filipino seafarers na lulan ng Liberian flag bulk carrier MV Rostrum Optima dumating sa Maynila nito pong Agosto 4 sakay ng Qatar Airways Flight QR932 na lumapag sa NAIA Terminal 3. Na-repatriate po ang mga nasabing Filipino seafarers matapos silang atakihin ng drone strikes sa kanilang vessel habang ito ay bumabaybay sa Black Sea. Ang mga representante mula sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, kasama na ang Manila International Airport Authority at ang kanilang medical team, sinalubong ang mga nasabing seafarers at nagbigay ng airport assistance, financial support at initial medical assessment. Ang repatriation po ng mga nasabing Filipino seafarers ay upang maproteksyonan at maisulong ang kanilang kapakanan na naapektuhan ng sitwasyon sa Black Sea. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yan po ang ating balitang global. Asahan po ninyo ang regular feature na yan dito po sa mga pagbabago natin sa ating programang Global na Tayo. Ayan, mga balitang global. Mga balita sa labas ng bansa, gayon na rin. Mga balita sa labas ng bansa kung saan gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan o ang mga ahensya ng pamahalaan para sa kapakanan at proteksyon ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay unti-unti na magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ano po? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalalagayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Northern Luzon, ano po dito sa Ilocos Sur, dito sa may bahagi ng Ilocos Region, dito sa may Central Luzon, ano po, especially dito sa mga bahagi ng mga low-lying areas ng Bulacan, ano po, at dito na rin sa bahagi ng Region 1 dahil itong bagyong si Maymay, tatawid po yan ng Northern Luzon hanggang sa makalabas siya dito sa may bahagi ng Pacific Ocean. So ibig sabihin po niyan, sabi nga po ng Pag-asa, expect na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Bagamat sinasabi po ng Pag-asa na once itong si Bagyong Maymay ay naglandfall o nag-interact na sa mga bulubunduking area ng Ilocos Region, ng Region 1, Region 2, maging dito sa bahagi ng Central Luzon na dumaan na siya sa landmass, medyo hihina pa ito at maaaring maging LPA na lang ito sa bandang huli pero magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan. At syempre pag may mga pag-ulan, may mga pagbaha. Alright? Meron pa rin tayong binabantayan ng Pag-asa ng isang lagay ng sama ng panahon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility na doon sa pinaka-northeastern portion ng Philippine Area. Ang ganda ng pangalan ng super typhoon na to, Dolphin. Diba? Dolphin. Alam ko kasi sa dolphin, medyo mababait ang mga dolphin. Very, very, yung mga yan Pero ibang klase itong bagyong ito. Ano po? So, ingat lang po tayong lahat. Yung mga hindi dapat lumayag sa mga karagatan, yung mga small fishing vessels. O sabihin na natin, pag sinabi ko ng ating mga otoridad, tulad ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Ports Authority, pag sinabi po nilang bawal maglayag sa mga lugar na ito, lalo na sa mga maliliit na bangka, huwag na po ninyong tangkain para po sa inyong sariling kaligtasan. Muli po, mula po dito sa mga inyong nakatuwang at nakasama sa edisyong ito ng Global na Tayo, mula po sa ating production team, ang ating executive producer si Miss Jam Season, ang ating producer, katuwang niya si Miss Drizzle Nanyong, and of course sa ating master control, kasama natin si Hero, at sa Wirecast si JP. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.